Good day po sa ating lahat. Muli, ako po si Kuya Kevin, ang may-assign today para sa ating devotion. So, bago po tayo mag-umpisa, tayo po'y manalangin. Thank you Lord for this day, Lord, na po ay muli ay na-assign at makapag-share ng experience at kung paano mo ko ginamit at naging victorious towards the enemy, Lord. Kayo po ang gumabay sa akin upang sila rin po ay ma-encourage through the experience na pinaranas nyo po sa akin at paano rin po nila ma-overcome yung mga experience na kanila po yung hinaharap. Kayo po mag-guide sa lahat ng manonood at sa akin na kayo po ang makita nila sa panonood ngayong gabi. Thank you Lord, this is a prayer in Jesus' mighty name. Amen. Ayun po no, ang isa po siguro sa ma-share ko na isa pa na sa pagiging victorious or ang po muna pala ang ginagawa ko tuwing ang kaaway ay parating nagsasaksak sa isip ko na tungkol sa nakaraan, ganun, or ano man po yung mga nangyayari. So ako po kasi ay galing din sa isang broken family. Si Papa po ay nagkaroon ng relasyon sa iba nung ako po ay 1 year old pa lang at naghiwalay po sila ni Mama. So sa mga kwento ng mama ko, syempre sa side niya ang kwento niya ay nakit si Papa, nasasaktan niya rin po ako, ganun. Bagamat wala pa po akong isip nun, all throughout the years na tingin ko ako ay okay, ako ay walang galit sa kanya or something later on. But lately nung ako ay nagkaisip na ako ay high school na noon, meron akong nararamdamang galit sa kanya kasi ako'y lumaki nang walang ama. Then nakikita ko yung ibang tao na umakyat sa stage, nakasama yung family nila, kasama yung buong family na kompleto lumalabas kung saan, or nakikita mo sa social media na na yung buong pamilya nila ay kompleto at masaya. So sa side ko naman po, nakikita ko lang is yung mother ko halos hindi ko na makita sa isang buong araw that time kasi siya ay before meron po kaming nung hindi pa po ako nako-convert noon. Si Mama ay merong bar diyan sa Nabotas. At meron siyang tawag doon, parang resto bar before diyan sa Nabotas sa loob ng Fishport. Then meron din po siyang ihawan sa Fishport, then may resto bar pa siya ulit diyan sa Malabon noon. Yun po ang naging kabuhayan namin before, hindi pa po ako Kristiyano. Yun po naging kabuhayan namin hanggang sa siya po ay di namin nakikita dahil inaasikaso niya po yung mga businesses niya. Nakikita na lang po namin siya tuwing umaga. Then naghahatid nga po nung mga ihawin, yung mga material sa bahay na iihawin. Then may mga taong nagpipick up din po nun sa bahay. Then natutulog na siya hanggang hapon. And then all throughout the afternoon na 4 p.m. onwards, umaga na po namin siya ulit makikita. Kumbaga wala pong proper interaction na then pag ikaw ay graduate, ang pupunta yung ate namin, yung elder sister namin, or minsan hindi talaga siya nakakapunta sa events ng school. So, isa po yun sa naging reason, sabi ko sa aking isip before, kung hindi siguro naghiwalay si Papa at si Mama, ay si Mama ay nasa bahay lang at siya ay nakaka-attend ng mga events sa buhay ko na na ginagawa ko sa school or something na gano'n. So, ayun po yung sinasaksak sa akin ng kaaway before, nasisihin mo yung papa mo, sisihin mo yung ganito mo, ganyan. So, although sila naman talaga ay nagkaroon ng ng hindi pagkakaintindihan dahil si papa nga ay ng babae. So, hanggang sa kami ay nagkita nung high school, kung hindi pa ako nagkamali, second year high school. Nagkita po kami, wala naman pong literally nagalit or something na nakita kami. Parang kamustahan lang as tatay, as anak. Nagbakasyon kami noon. So, hanggang sa mga ilang years din nagbabakasyon na doon. Mga 2 beses ko lang yata siya nakita or 3.
nung high school ako. After that, wala na po. So, dahil ayaw din namin lumawig, baka magkaroon pa ng gulo. Kasi nagkaroon na rin po siya ng isa pang pamilya sa iba. So, yun nga po yung naging niya, mistress niya before, naging asawa niya, nagkaroon ako ng 2 kapatid doon. So, yun no. Tandang-tanda ko merong isang event sa kung di po nagkakamali, D5 Summit ito or prayer and soaking sa mother, na sinabi sa akin ni Bishop noon na ikaw ay is naghahanap ng kalinga ng isang ama, tapos niyakap niya po ako noon. Tapos din umiyak na po ako kay Bishop noon. Kasi akala ko wala lang, akala ko So ayun po no, yung sinasaksak sa akin ng kaaway na that time na ikaw ay magalit sa papa mo, sumata mo siya, ganon. Isa po yun sa sa deep hurts ko na na akala ko wala lang, akala ko simple na, akala ko okay na. So, naging victorious po ako noon nung siguro sa nung first camp po na bago po ako magpatotoo. Iniyak ko po talaga ng todo-todo yung kay Pastora Ben nung nagkaroon ng altar call sa 3rd day. Kasi doon siya doon siya binunot ng Lord. Doon po naging victorious siya. Then tuwing bumabalik naman po iyon ay ang ginagawa ko naman po is, or sinasabi ko sa kaaway na siya ay napatawad ko na. Siya ay naging okay na ako. Hindi na para saan pa magamit sa akin ng kaaway yung emosyon na yon para magkasala na nasisihin or gumawa pa ng anumang aksyon para gumante sa aking father. So, yun po yung isa sa mga nagiging ko po. Then, tuwing madaling araw, syempre, na pag ikaw ay mag-isa na lang, pagigising ka ng 3 a.m. o 4 a.m., kasi yun po ang aking devotion time, diyan po umatake ang kaaway na pinapaalala niya sa akin na dapat magalit ka sa father mo or magalit ka sa ganito kasi iniwan niya kayo. Yun yung nagiging case. Pero, simula po nung camp na yun, in-start ko siyang i-resist na hindi na ako magagalit sa kanya kasi although nagkahiwalay sila, nagkasalay siya sa akin, siya pa rin yung tatay ko. At kung hindi mo ba niya man nagparamdam sa akin hanggang ngayon, paano magkaroon ng isang tatay, naging blessed pa rin po ako. Nagkaroon pa ako ng spiritual brothers sa all throughout my journey, kahit saang church po ako napunta before. Meron po akong mga mentors na sila ang naging spiritual father para sa akin. So ayun po no, ang pinapaalala sa akin ng Lord na parati na na pag ganon na yung kaaway ay na pinapakita sa akin na na dapat magalit ka sa sa father mo. Wala na po siyang nagiging effect sa akin. I just pray for my father na maging okay siya. Kasi nagkaroon po siya ng mild stroke before, so iniinda niya po yun hanggang ngayon. Pero yung half po ng kanyang body ay hindi na nakakagalaw. So, pero siya pa rin po ay patuloy na gumagawa as foreman sa kanilang company. So, pagkakalam ko po ngayon ay siya po ay nasa Bataan. So, ayun po no, hanggang ngayon naman po may proper communication po sa aking mga kapatid. Si mama din nag-uusap na sila. So para sa akin wala nang reason pa para ay ungkatin yung mga bagay na ganon. So ayun po no, naging victorious po ako doon. Isa po sa yun siguro sa bunga sa akin nung una nating camp na natuto po ako na i-resist niyo yun at isuko talaga sa Lord all throughout. Na kahit iba to yung na ulit ng kaaway sa akin yung putik na yun ay hindi ko na siya pinapansin. Kasi alam ko sa sarili ko, napatawad ko na yung father ko. At ganun din sila mama at papa. Napatawad na nila yung isa't isa. Kasi para na lang po sila magkaibigan ngayon. Pag tumatawag si papa, nakakausap sila ni mama, nakapagkwentuhan sila. Ganun din po sila ate. So wala nang reason para
para ako pa ay magalit. Bagamat yung kung titingnan mo yung mga nakaraan, naiisipin mo kung nung hindi pa po Kristiyano, siya talaga yung sinisisi ko sa lahat ng bagay, sa lahat ng mali na nangyayari sa akin. So, napakalaking factor po talaga na ikaw ay magiging isang Kristiyano at may mga leader ka na nag-guide sa'yo sa pag-grow mo as Christian. So, ayun ay ang ginagawa ko po tuwing binapato po ulit sa akin ng kaaway yon ay ako po ay nagpipray na lang na maging kung ako po ay napatawad na at nire-review ko po yung kaaway at dahil napatawad ko na rin po siya, ang ginagawa ko na lang po ay nagpipray po ko para yung aking father naman ay mapatawad niya na rin po ang kanyang sarili na nagawa niya po yung mga ganong bagay. Ayun po. Isa po yun sa sa i-share ko today. So this also naman na na sa akin naman ay ako po rin po ay nakaranas ng physical and emotional abuse before. So yung naramdaman ko pa yan sa aking lola kay mama. So yung mother po ng aking mama. So before po ay si mama ay lumuwas dito sa Maynila, kami po ay nasa Leyte, to be exact na sa Higatangan Island po kami. So ako po ay kinder po noon na si lola talaga ay siya dahil akala niya hindi nagpapadala si mama, akala niya hindi na nagsisend si mama ng support sa amin. At dahil sa inis niya, sa galit niya minsan, bagamat siya pa rin ay patuloy na nagpo-provide para sa amin, ay nasasaktan niya po kami. Alam niyo po yung yung paklang ng kawayan or yung pag biniyak niyo po yung kawayan sa apat, yung matatanda na pong kawayan. Pag biniyak niyo sa apat, yun po yung pinapamalo niya sa amin. Kasi po kami ay madalas na nasa dagat. So, pag tinamaan ka nun talagang masakit. Hindi po siya regular na pamalo na i-sticking ka lang, hindi. Pag pinalo ka po nun, talang lalapat sa katawan mo na yung magpapasa talaga siya. At dahil nga sa init ng kanyang ulo, kasama sa emosyon na hindi nagpapadala yung anak niya, akala niya hindi nagpapadala yung anak niya, ay nabubugbog po talaga kami. At kami rin po ang isa sa naghahanap buhay noon. Pumunta kami sa dagat. So, kung nakikita niyo po sa mga vlogs online, yung tawag nila mga hibasan o katihan, kumukuha po kami ng iba't ibang seashells dyan, or kung meron naman pong nagyayabyab ng isda sa gilid ng dagat. So, may case po kasi sa amin na pag lumagpas po ng katig, pinapamigay na po nila yon yung mga isda. Yung nasa loob ng bangka, sa area ng bangka, doon po yun sa may-ari. So ginagawa po namin, sa mga nakukuha po namin ganoon sa dagat, ay binebenta din namin sa island. So doon po kumukuha ng pambaon. Then pag kailangan ng tanghalian o hapunan, kumukuha sa areas lang din yung kamuting kahoy, ganun. Pero kami po ay may bigas. Minsan naman po ay naranasan din po namin kumain ng mais na bigas. So yan po na naranasan namin yung pambububog ni Lola na red flag po talaga ang kanyang pagbubugbog na hindi siya typical na pangdisiplina. So may kita mo magkakapasa ka, yung kurot niya yung magkakapasa din. So ayun na nakita ko rin po sa sarili kong mata na yung aming pangalawang ate kanyang hinubaran sa harap ng maraming tao na to discipline her that time. So iba talaga yung naging emotional damage kay Lola nung case na yun, kasi 3 kami, tapos hanggang sa naging 2 na lang kami kasi kinuha si ate hanggang sa nung nabalitaan niya nga naging cause yung naging ganun yung pangyayari. So ilang taon yun na lumipas, nabalitaan ni mama na ganun yung nangyayari, ay pinakuha na kami. So later on naman ay sinabi namin kay mama, ganun nga, ba't hindi siya nagpapadala, bakit ganun, ganyan. So nagkaroon ng case, akala nila hindi siya nagpapadala sa probinsya. Yung pala, yung pinagpapadalhan niya na pinsan namin, or pinsan ni mama, ay hindi binibigay kay Lola yung pinapadala niya. Kumbaga, nananakaw po yung pinapadala ni mama. So, yun po yung nangyari. Then after po noon, dito naman sa Maynila, ang naging case nga dahil si mama yung mga businesses, yung kwento ko po kanina. So, ayun po yung nangyari na
hanggang sa pagtanda din namin, nadala namin na si Lola ay mapanakit. Na siya ay, si Lola po kasi typical po talaga na lola na maingay, tapos dahil emotional nga, dahil hindi po siya napapadala ng kanyang anak, akala niya hindi siya napapadala ng kanyang anak, minsan naibubuhos niya talaga yung galit sa amin. Hanggang sa nagiging physical and emotional abuse na siya, na nagiging sobrang lala na siya talaga. So, isa po yun sa nahugot sa akin. So nakala ko okay na. So, ayun po, na although no siya ay pumanaw na, napatawad ko na muna po talaga siya, na dahil ako po talaga nag-asikaso nung lahat-lahat nung pangangailangan niya simula sa ospital hanggang sa So, yan po ay nangyari last month. Dapat po kayo pupunta na dito nun sa Batangas po, pero si Lola ay namatay. So, that time kami, dalawa lang po kasi kami ni Mama sa ospital noon. So, ayoko nang dagdagan yung isipin ni Mama mag-asikaso naman kung ano. So, ako po ay hindi pwedeng umiyak that time so, hinayaan ko si Mama mag-look sa ospital hanggang sa So, ako po yung nag-asikaso ng lahat ng mga bagay-bagay. Then, ayun po lately din I realize na naging mabuti pala din sa amin ang lola namin, na para sa akin that time, bagamat siya ay naging sobrang higpit, kapag po ay dumaan sa physical abuse and so on, or mentally abuse that time, ay para sa akin ay naging okay din pala sa amin si Lola, kasi kung hindi siya naging ganon sa amin, hindi namin madadala yung disiplina na lahat ng bagay dapat ingatan, lahat ng bagay maging mahigpit ka, or makikita mo yung yung value ng isang situation or ng isang bagay na nakikita mo, isang sitwasyon na naiingatan mo siya, dahil dahil pag hindi mo siya iningatan, may case or consequence na mangyayari. So ayun ang isa sa naging victorious po, sa naging victory po sa akin this Soso, na yun po ang nahugot sa akin, na naging okay po ako, na hindi na, although napatawad ko na po siya, yung kaugat-ugatan po talaga, ay pinarealize sa akin si Lord na maraming magandang ginawa si Lola para sa amin, hindi na para sisihin siya or something, o magkaroon ng ng tampo or inis sa kanya. So ayun po yun po yung steps po sa pag binabato uli siya ng kaaway sa akin, wala na po siyang effect, kasi after so pinakita sa akin ni Lord yung yung mga positive side nung ang iniisip ko na lang tuwing ito si Lola mo kasi dapat ganito siya, ganyan. Pumanaw na si Lola eh. So, nung pag pinapaalala siya sa akin ng kaaway, ang nagiging na lang sa akin, ang pinapaalala sa akin ng Lord, or pinapaalala sa akin ng kaaway pag binabato, yung positive side na ang nakikita ko. So, I advise din sa lahat ng kabataan o lahat ng mahinaharap na problema o ino-overcome ngayon. So, wag po tayong tumingin sa sa negative side. Tignan niyo po yung bright side ng situation or nung problema. Ano yung tinuturo sa atin? Ano yung dapat nating gawin towards that thing or that situation, or kung ano yung liwanag na may tutulong sa atin. Kasi sa bawat sitwasyon po, parating may kabilang side yan. So, naging problema sa atin as human, nakikita natin yung problema as big, as a thing na naging sobrang dark po siya. Pero lagi po natin titingnan is yung bright side ng situation, nung although mahirap, pero hanapin po natin yung bright side. At dun po tayo makapagsimula na i-resist yung kaaway, yung binabato sa ating schemes ng kaaway, at hindi na po siya magkakaroon ng effect sa atin dahil kasama po natin ang Lord. So siguro po ngayon ang isa sa prayer ko siguro na ma-overcome din talaga is financial breakthrough. Kasi hindi para sa akin as personal, kundi para sa parents ko at sa mga mahal ko din sa buhay na na siguro personally din, oo. So first financial breakthrough din, na kasi ako ay hindi na bumabata. So ayun isa rin po yun sa aking prayer, na pero bagamat ako this lately nung nandito na ako sa Batangas, isang devotion ko ay pinapaalala sa akin ng Lord, ang isang lingkod hindi dapat nagpi-pray ng ng financial breakthrough, dahil once na sumunod ka sa akin
ako ang bahala sa'yo. So, yun po yun, no? Yun yung nararamdaman ko at pinapakita sa akin ng Lord. Siguro dahil napaka-relaxing at napaka-peaceful po nung church natin dito sa sa San Juan, Batangas ay marami akong nare-realize ultimo kahit nakaupo ka lang sa labas, marami pinapa-realize si Lord sa akin na kayong mga simpleng bagay na dapat pala na-appreciate po natin. So, ayun lamang po ang aking isi-share today. Kung kayo po ay muli ay may prayer request, pwede nyo po akong sendan personally. Pagpipray po natin yan. At kung kayo naman po ay katulad din na yun nga, ay kailangan ng counseling or advice, pwede nyo rin po, especially sa mga kabataan, pwede nyo rin po akong kausapin. Kaya po natin itap sila bishop or yung mga tao na kung kayo po ay may asawa na at kailangan nyo po ng advice, pwede po natin silang itap. Yung mga pastors po natin na na may mga asawa na. So ayun po, no, kung kailangan niyo po ng prayer, pwede natin po i-send po yan kay Bishop. At personally, pag-pray ko rin po kayo, pwede niyo pong i-send din po yan sa akin sa aking account. Thank you po. Ayun po ang aking i-share today. Ayun po, tayo po muli ay manalangin. Thank you, Lord, for this evening na kayo po ay nagpapaalala muli na ang mga evil schemes po dapat ng kaaway, O Lord, ay hindi na natin ma-entertain at mawala na po dapat siya ng effect sa buhay po namin. Dahil kami ay yung binago na, kami ay inyong pinili, maharlikang hari po na nakatungtong dito sa lupa, Lord, na ginagamit nyo para makapag-share ng inyong word, ng inyong presence sa mga tao, para po mag-shine, O Lord, na dapat ang kaaway ang aming ma-overcome at hindi po sila ang mag-overcome po sa amin. Lord, kayo po ang patuloy na gumabay at tumulong sa lahat po na may mga ino-overcome ngayon sa kanilang mga buhay, financially, spiritually, in health po, Lord. Alam niyo po ang pangangailangan ng bawat isa, kayo na pong bahala na magsaayos kung ano man po ang magbigay po ng tulong, kung ano po ang kanilang mga pangangailangan. And I rebuke, Lord, the works of the enemy of their lives, O Lord. Kayo po maghugot, magtanggal, O Lord, ng mga tinanim sa kanila. Magbasag po, O Lord, ng mga dapat tanggalin sa kanilang mga buhay na hindi na po panghawakan ng kaaway o tungtungan ng kaaway para po sila ay muling bumalik sa sa maling gawa sa inyo, Lord. O ma-impluwensyahan, Lord, ng mga maling schemes at ma-discern din po nila na kaaway po ang gumagawa nun sa kanilang mga buhay, at pag-pray po nila na mahugot na, tulungan po nila kayo at tulungan nyo po sila na mahugot na po ito sa kanilang mga buhay. Thank you, Lord. Sa inyo po yan tinataas ang pinakamataas na pupuri at parangal sa inyong pangalan. In the name of Jesus, I pray in Jesus' mighty name. Amen. Ayun lang po. Kayo lang maging okay po sana ang lahat. Have a blessed day. Kingdom blessings po sa ating lahat. Thank you po and good evening.